Binuksan ko na ang membership sa aking channel. Maaari kayong maging member sa pag-click ng join na makikita sa tabi ng subscribe button. Ang mga members ang aking isa-shoutout sa mga video at magkakaroon sila ng badge. Shoutout sa mga nag-comment sa aking last video. Maraming salamat sa patuloy niyong suporta. Ngayon, masisigurado kong magugustuhan niyo ang bagong manhwa na ilalabas ko. Simulan na natin. Magsisimula ang unang parte sa isang umaga na may naglalarong batang lalaki sa kotse. Ang pangalan niya ay si Hilso, at pinapatigil siya ng kanyang tatay sa pagseselfon niya. Hindi ito pinansin ni Hilso at patuloy pa rin ang biyahe nila. Sinabihan naman siya ng nanay niya na sagutin naman ang tatay niya dahil kinakausap siya. Tumingin lang sa kanya ang kanyang tatay at mukhang galit. Patuloy parent si Hilso sa kanyang pagseselfon, at naisip ang nakaraan na nabuli siya. Hinawawa at pinag-aapakan siya ng mga bully. Naisip naman ni Hilso na siguradong pinagsisisihan ng tatay niya na may mahina at kawawang anak siya na katulad niya. Nagsabi naman ang kanyang nanay na kapag may nang bully o may nanakit sa kanya sa bagong school niya, tumigil na siya. Dagdag pa niya na gusto niya mamuhay si Hilso na pakiramdam niyang mas komportable siyang mamuhay. Naisip naman ni Hilso na kasinungalingan lang ito. Ang nanay niya ang pumilit na lumipat sila para makatransfer si Hilso sa ibang school, kahit na sinabi naman ni Hilso na gusto niya nang tumigil ng pag-aaral. Patuloy parent ang biyahe nila, at natalo sa isang laro si Hilso. Nalungkot siya at naisip niya kung patayin niya na lang ba ang sarili niya. Sa susunod na panel, sa Six Gates High School, papasok na si Hilso pero napapaisip siya na gusto na niyang umalis, or may mangyaring lindol, or isang North Korea invasion. Nakapasok na si Hilso sa classroom, at nagpakilala. Kinakabahan si Hilso habang nagpapakilala siya. Siya ay si Lee Hilso na galing Seoul at hindi pa siya nakakapunta dito sa lugar na ito. Sinabi din ni Hilso na natutuwa siyang makilala sila. Pero napapaisip pa rin si Hilso na sana huminto ang oras at walang masamang mangyari. Biglang may pumalakpak sa kanya, at kinagulat ito ni Hilso. Pagkatingin niya, lahat sila ay pumapalakpak at natutuwang makilala din siya. May mga nagkukwentuhan naman at sinabi na meron na rin silang kaklase na galing Seoul, at sobrang iba ang ihip ng hangin ngayon. May mga nag-aya kay Hilso na umupo sa tabi nila, at di pa rin siya makapaniwala. Sa susunod na panel, break time na nila, at may mga lumapit kay Hilso na dalawang lalaki. Napaisip naman agad si Hilso na alam niya na ang mangyayari at mabubuli na naman siya kagaya ng dati. Tinapik si Hilso sa balikat at nagulat siya. Masaya at nag-hi ang dalawa sa kanya. Nagpakilala naman ang isang lalaki na ang pangalan ay si Jin Do-il. Sinabi niya na mukhang di sanay si Hilso sa ganitong mga bagay. Inaya naman niya si Hilso na pumunta sila sa isang convenience store. Dagdag pa ni Jin na maglilibot din sila sa buong school. Pumayag naman si Hilso na sumama, pero nagtataka pa siya. Napapaisip siya na, first time niyang maranasan pumunta sa convenience store na may kasamang mga kaibigan. Nagbibiroan naman sila at sinama si Hilso sa kwentuhan. Tinanong ni Jin kung ano sa tingin ni Hilso sa kilay ng kaibigan nila. Hindi naman makasagot si Hilso. At biro pa ni Jin na hindi ba iyon ang rason kung bakit hiniwalayan ang kaibigan nila ng girlfriend niya. Sumagot naman si Hilso na maganda naman ang kilay niya sa kanyang sariling paraan. Naisip naman ni Hilso na hindi niya ine-expect ang tanong na ganon. Nagbibiroan pa rin ang dalawa, at naisip ni Hilso kung ano meron sa school na ito. Lahat ng tao sa school na ito ay mukhang masasaya. Habang naglalakad,
May nakabanggaan si Hilso at nalagyan ng juice niya ang uniform ng lalaki. Natakot at natarante si Hilso. Puro sorry siya sa lalaki at sinabi niya na bibigyan niya ng pera ang lalaki para malinis ang uniform niya. Sabi naman ng lalaki na okay lang iyon, at nagtaka si Hilso dito. Ngumiti naman ang lalaki at sinabing na-appreciate niya ang offer na sinabi ni Hilso. Nagtaka si Hilso na mabait yung lalaki. Napaisip siya na baka pwede na siyang mabuhay ng normal dito. Sa susunod na panel, uwian na nila. Napapaisip pa rin si Hilso na ang vibes dito ay sobrang kakaiba sa dating school niya. Lahat ng tao ay mabait at malambing. Masyadong siyang nag-alala sa wala. At masaya si Hilso na lumipat siya dito. Ilang saglit lang, lumapit si Jin sa kanya, at tinanong kung may plano ba si Hilso sa araw na ito. Wala namang kahit na anong plano si Hilso, kaya tinanong siya ni Jin kung gusto niya bang sumama sa kanya, at pumayag naman si Hilso. Gabi na, at habang naglalakad sila, naisip ni Hilso na parang malayo na ang nilalakad nila at hindi niya alam kung saan sila pupunta. Kaya nagtanong na si Hilso kay Jin kung saan sila pupunta dahil mukhang malayo na ang nilalakad nila. Sumagot naman si Jin na gusto niya ipakita ang lugar na pupuntahan nila dahil kailangan ni Hilso pumunta doon kapag bago ka sa school. Nagtaka naman si Hilso dahil bakit kailangan niyang pumunta doon. Ngayon naiisip niya na napapalayo na sila sa city. Tinanong naman siya ni Jin kung nakaranas na ba si Hilso ng boxing or kahit ano na katulad ng boxing. Sumagot si Hilso na hindi niya pa nararanasan ito. Napangiti si Jin at sinabi niya na kailangan ni Hilso ng tapang dito. Malapit na sila sa pupuntahan nila, at naisip ni Hilso na hindi niya napansin kanina na may mga sugat si Jin sa braso niya. Naalala niya ulit ang pangbabyuli sa kanya noon, kaya natakot siya dahil baka saktan lang din siya ulit ngayon. Napahinto si Hilso, at sinabing kailangan niya nang umalis at pumunta na lang ulit sila dito sa susunod. Hinawakan ni Jin ang balikat ni Hilso para pigilan siya sa pag-alis. Sinabi ni Jin na malapit na sila sa pupuntahan nila. Gusto lang ipasilip ni Jin kay Hilso ang pupuntahan nila ng mabilisan dahil sigurado si Jin na mag-enjoy si Hilso dito. Gabing-gabi na, at naisip ni Hilso na hinayaan niya si Jin na dalhin siya na parang taong walang magawa. Naisip din ni Hilso na kasinungalingan lang pala ang lahat ng bait, lahat ng matatamis ng ngiti, dahil mabubuli na naman siya ulit. Pagkabukas ng pinto, nakita ni Hilso ang ganap dito. Nagulat siya, at lahat ng tao ay naghihiyawan sa labanan na nagaganap. Hindi makapaniwala si Hilso sa mga nakikita niya ngayon. Sabi ni Jin na mukhang nagulat ata si Hilso. Tinanong naman ni Hilso kung ano ito. Ito ay ang kanilang school's fighting arena. Isang malaking privilege na payagan ito para lang sa mga estudyante ng school nila. Hindi naman makapaniwala si Hilso na isang fighting arena ito. Ilang saglit lang, may tumawag sa kanila. Tinanong si Jin kung sino ang kasama niya. Ang nagtanong kay Jin ay si Jiang Chang na president ng Six Gates High School. Sumagot naman si Jin na transferee si Hilso sa klase nila. Natatakot naman si Hilso dahil nakakatakot ang aura ni Jiang. Hindi rin makapaniwala si Hilso na isang high school student si Jiang. Ilang saglit lang, inaya si Jin ng kaibigan niya para maglaban. Kanina niya pa hinihintay si Jin dahil pagsisisihin niya ang pagbibiro sa kilay niya kanina. Agad namang pumunta si Jin at nagulat si Hilso. May biglang tumawag kasi Hilso, at nagpakilala si Jiang sa kanya bilang isang student council president ng Six Gates High School. Winelcome naman siya ni Jiang, at hindi makapaniwala si Hilso sa laki niya. Maraming naghihiyawan sa laban nila Jin. Nagtaka si Hilso dahil bakit sila naglalaban, ang akala niya magkaibigan sila. Tuwang-tuwa naman si Jiang dahil sa freshman ngayon ay hindi mahihina.
Napapaisip si Hilso kung sino ba talaga si Jiang. Nagsabi si Jiang kay Hilso na ito ang tunay na ugali ng kanilang school. Dagdag pa niya na walang bullies sa school nila, pero, meron lang silang violence, na nakakulong lang dito sa arena na ito. Kinabahan si Hilso sa mga narinig niya. Sabi naman ni Jiang na mukhang marami nang napagdaanan ni Hilso sa school, kaya ilabas niya lahat dito sa arena. Isang school na kung saan ang lahat ay pantay-pantay sa violence, at iyon ay ang Six Gates Fighting Arena. Hindi makapaniwala si Hilso na lahat ay pantay-pantay lang sa violence. Sabi naman ni Jiang na ayaw niya ang mga komplikadong bagay kaya hindi niya nauulitin ang sasabihin niya, kaya dapat makinig si Hilso. Inisa-isa ni Jiang ang mga rules. Ang rule number 1 ay students lamang ng Six Gates High School ang pwedeng makapasok dito, pero hindi na pwedeng makapasok dito kapag tapos na ang graduation, kapag na-drop out or na-expel. Ang rule number 2 ay lahat ng laban ay one-on-one at walang mga kagamitan, at ang pagiging third person or pagsali sa laban ay pinagbabawalan kahit anong mangyari. Ang rule number 3 ay ang Student Guidance Council ang gaganap bilang referee sa mga labanan, at sila ang magdedesisyon sa dulo ng mga laban. Ilang saglit lang, may tumawag kay Hilso, at yun ay ang lalaki kanina na natapunan niya ng juice sa uniform. Inaya ng lalaki si Hilso na maglaban sila para sa panlinis niya sa kanyang uniform. Nagulat naman si Jiang dahil may kalaban na agad si Hilso na kakalipat pa lang. Tinuloy ni Jiang ang mga rules. At ang rule number 4 ay kahit anong uri ng violence ay pinagbabawal sa labas ng fighting arena. Kahit anong sama ng loob na meron ka sa isang tao ay mareresolba lang dito sa arena. Iyon ang pinaka-importante na rule. Sinabihan niya si Hilso na wag matakot at mag-enjoy lang. Nasa ring na si Hilso, at hindi niya maisip na siya mag-enjoy sa isang labanan, dahil ang nakasanayan niya ay palaging nabubugbog. Naghahanda na ang referee. Dagdag pa ni Hilso, lalaban siya sa isang tulad ng lalaking iyon. Ang kanyang 3 taon na experience bilang bullying victim ay sinasabihan siya na kailangan niya nang umalis dito. Nagsimula na ang laban. Sabi ng isang lalaki sa audience ay malas talaga ang transfer student na si Hilso dahil pinili siya ni Kang Inhay sa unang araw niya. Tinanong naman ng isang lalaki kung sikat ba si Kang Inhay dahil mukhang first year ito. Narinig naman nila na dumating si Kang sa school ngayong taon lang. Sa laban, tinanong ni Kang kung hindi ba aatake si Hilso. Dagdag pa ni Kang na dapat people-ayan niya si Hilso dahil first time niya ito. Hindi makagalaw ang katawan ni Hilso sa sobrang takot dahil bakit niya kakalabanin ang lalaking iyon ng biglaan. Sabi naman ni Kang na kung hindi lalapit si Hilso, siya na lang ang aatake. Sobrang bilis ni Kang, at napapaisip si Hilso na umalis siya at naiiyak na siya. Nagulat ang lahat sa kanilang mga nakita sa laban dahil sinukahan ni Hilso si Kang. Nainis at nandiri si Kang dito. Pinapahinto nila ang laban dahil sa nangyari. Namangha naman ang iba dahil isang vomit attack ang ginawa ni Hilso. Nanghihingi si Kang ng towel dahil puro suka ang katawan niya. Naiiyak naman si Hilso dahil hindi niya maisip na isang tulad niya na hindi nagre-rebel sa buong buhay niya kahit isang beses, ay mananakit ng ibang tao. Dagdag pa niya ay hindi niya kayang gawin ito. Kinabukasan, sa isang CR, may nagkukwentuhan na mga lalaki na nakakabaliw kahapon ang fighting arena. Kinwento nila na nagsuka ang transferee sa laban. Nasa loob ng isang cubicle si Hilso at narinig niya ang lahat ng kwentuhan. Akala ni Hilso na normal school lang ito. Naalala ni Hilso ang kahapon, at iniisip niya na mukhang mangyayari ulit iyon ngayon. Naiisip niya rin na walang violence na nagyayari sa school. Ilang saglit lang, may nagbibilang na lalaki at yun ang si Jiang.
Nagpupush up siya na may dalawang lalaki sa likod niya. Hirap na hirap siya pero nakaabot siya ng 1,000 push-ups. Tuwang-tuwa si Jiang at sinabi niyang 3 tao naman ang papasan sa likod niya sa susunod. Nagulat si Hilso sa nakita niya. Tinanong naman ni Jiang kung may problema ba si Hilso sa kanya. Sumagot agad si Hilso na wala. May gusto lang ding itanong si Hilso tungkol sa fighting arena. Tinanong naman ni Jiang kung may na-develop ba si Hilso na panibagong skill puwera sa pagsuka. Biniro naman siya ng ilang kaklase niya na naging fan sila dahil sa nangyari kahapon. Sabi naman ni Hilso na hindi iyon ang pinap-anto niya, at ang gusto niyang sabihin na hindi na siya makakapunta pa sa fighting arena simula ngayon. Kinagulat ito ng lahat. Naging seryoso naman bigla si Jiang at tinanong kung bakit hindi na makakapunta si Hilso, dahil hindi naman siya na-injure kahapon. Sumagot naman si Hilso na wala siyang confidence para makipaglaban sa tao, ayaw niyang makasakit, at hindi niya ito nakikitang masaya. Hindi niya lubos maintindihan ang fight arena, kaya simula ngayon ay hindi na siya pupunta. Hinawakan agad siya ni Jiang sa muka at sinabi na, kung ano ang sinabi ni Hilso ngayon ay nangangahulugan na pwede siyang bugbugin hanggang sa gusto si Jiang simula ngayon. Hindi ito maintindihan ni Hilso, at nag-anunsyo bigla si Jiang sa buong klase. Ang first-year student na si Lee Hilso ay hindi na mapoprotektahan pa ng fighting arena simula ngayon. Dahil dito, natakot si Hilso. Break time na nila, pero napapaisip si Hilso sa sinabi ni Jiang kung anong ibig sabihin na hindi na siya mapoprotektahan ng fighting arena. Biglang dumating ang isang lalaki, at iyon pala ay si Kang. Narinig na ni Kang ang balita na hindi na pupunta pa si Hilso sa fighting arena. Binagsak agad ni Kang ang ulo ni Hilso sa lamesa. Sabi ni Kang natuturoan niya dahan-dahan si Hilso kung ano ang halaga ng fighting arena sa school nila. Dagdag pa ni Kang na nangangailangan siya ng slave, at sa kanya na si Hilso. Habang ang lahat ay nagkakasiyahan, si Hilso naman ang binubugbog sa likod at pinagtitripan. Nabalitaan naman nila na lumipat si Hilso dito dahil binubugbog siya sa dating school niya. Sabi naman ni Kang na alam niya na ito simula nang binugbog niya si Hilso. Sinabihan din ni Kang si Hilso na pumunta sa classroom niya tuwing break time nila. Naisip naman ni Hilso na naintindihan niya agad kung ano ang ibig sabihin ng proteksyon ng fighting arena. Kapag hindi ka nag-participate, ikaw lang ang student na pwede nilang saktan sa school. Ang impyerno ay nagsisimula na ulit ngayon kay Hilso. Sa isang staff room, tinanong si Hilso kung bakit siya magda-drop out, dahil 1 linggo pa lang naman. Sumagot naman si Hilso na nagpe-prepare na siya para sa exam, at iyon ay mas importante sa kanya. Pumayag naman ang staff sa desisyon ni Hilso kung iyon ang gusto niya. Naisip naman ni Hilso na ginawa niya na ang lahat ng makakaya niya. Nagsorry siya sa kanyang magulang na meron silang walang kwentang anak. Umuwi na si Hilso at napapaisip na, ang nakakatakot na school life na meron siya ay matatapos na rin simula bukas at mamumuhay na siya ng normal. Biglang nagsalita si Jiang na nakatambay lang sa labas ng school. Tinanong niya kung bakit hindi lalaban si Hilso. Pinipilit ni Jiang na sabihin ni Hilso kung anong problema. Kinabahan si Hilso at nagsorry. Naisip naman ni Hilso na ang isang tao na magaling sa mga labanan ay hindi maiintindihan ang nararamdam niya. Sumagot si Hilso sa tanong ni Jiang. Meron siyang trauma sa violence dahil maraming beses na siyang nabully sa dating school niya. At dumating na sa punto na gusto niya nang sumuko. Dagdag pa ni Hilso na ginawa niya na ang kaya niya. Pinigilan siya ni Jiang at sinabing, mas mahina pa si Hilso sa inaakala niya. Kinabahan si Hilso dito. Tinanong naman ni Jiang kung sino nagsabi kay Hilso na kailangan niyang lumaban na parang pro. Dagdag pa ni Jiang na hindi niya kailangan ang skills. Ipinaliwanag ni Jiang na kapag wala kang ngipin,
gamitin ang gums, at kapag wala kang lakas, gamitin ang tapang mo. At yun ang laban. Palapit ng palapit si Jiang kay Hilso at hinablot ang damit niya. Sabi ni Jiang na hindi man lang gusto ni Hilso na protektahan ang sarili niya. Naiiyak na si Hilso dahil hindi niya maintindihan kung ano ang ginawa niyang mali. Tinanong ni Jiang kung sa tingin ba ni Hilso na puno ng saya ang outside world kapag nag-drop out siya. Dagdag niya na hindi, at magiging loser lang siya sa buong buhay niya. Hapon na, at habang naglalakad si Hilso, napapaisip siya na hindi naman siya mahina o hindi niya lang alam. Pero alam niyang tapos na siya. Biglang may sumalubong sa kanya, at ito ay si Kang. Nabalitaan na rin ni Kang na hindi napapasok si Hilso sa school simula bukas. Nagulat si Hilso na si Kang ito, at nagtataka siya kung paano niya nalaman. Tinanong naman ni Kang kung bakit nag-drop out si Hilso nang hindi sinasabi sa kanila. Sabi ni Kang na kapag umalis si Hilso, sino na ang magiging sandbag niya. Dagdag pa niya na si Malana binuo ni Jiang Chang ang fighting arena. Never naging slave si Kang. Seryosong tinanong ni Kang si Hilso kung sa tingin ba niya lahat ay mahihinto kung magda-drop out siya. Pinasunod ni Kang si Hilso sa kanya. Gabi na, at sa isang tabi, pinagtatadyakan at pinagpapalo si Hilso ng mga lalaki. Nagbibiroan sila na magandang laruan si Hilso, hindi nila pwedeng mawala ang nag-iisang loser ng 6 gates. At siya ang pinakagwapo kapag pinagtitripan. Nasasaktan na ng sobra si Hilso, at naiisip niya na mamamatay na siya. Gusto niya nang mainto ang nangyayari ngayon. Sabi naman ni Kang na dapat maging masaya pa si Hilso, dahil kapag ang kuya niya sa 6 Gates High, siguradong mamamatay na siya. Habang nakatingin si Kang sa cellphone niya, tinanong niya ang mga kasamahan niya kung tama ba ang address na binigay nila. Tama naman ito dahil magaling ang intel nila. Nagtataka si Hilso kung anong address ang pinag-uusapan nila. Namangha naman si Kang dahil namumuhay si Hilso sa magandang lugar. Ito ay Unit 1105, Building 604, Jua Apartments, Mango City. Kinagulat ito ni Hilso. Masayang sinabi naman ni Kang na pupunta sila sa susunod, at magkikita sila minsan dahil hindi na magpaparticipate si Hilso sa fighting arena. Natataranta naman si Hilso dahil hindi niya alam kung anong gagawin nila sa kanyang address. Pinipigilan naman siya ng mga kasamahan ni Kang dahil mukhang lumalaban si Hilso. Hinawakan ni Kang ang mukha ni Hilso, at pipicturein ito para isend sa lahat na puro bagbog siya. Naiiyak na si Hilso dahil hindi niya alam kung ano ang ginawa niyang mali para gawin ito sa kanya. Buong akala niya lahat ay matatapos na. Itong masakit na buhay, akala niya makatakas na siya pero hinihila parent siya ng lahat. Pero nagtataka siya ano ba ang nangyari, at ano ba ang magagawa niya para makaalis sa impyernong ito. Biglang naalala ni Hilso ang sinabi sa kanya ni Jiang na sino ba nagsabi sa kanya na kailangan mong lumaban na parang pro. Hindi niya kailangan ng skills dahil kung wala siyang ngipin, gamitin ang gums. At kapag wala siyang lakas, gamitin ang tapang dahil yon ang tunay na laban. Pero ngayon, hindi man lang gusto ni Hilso na protektahan ang sarili niya. Hinahawakan pero ni Kang ang muka ni Hilso, at sumigaw siya ng malakas. Natatawa naman si Kang dahil nakakatawa ang pagsigaw ni Hilso. Inutusan niya ang mga kasamahan niya na hawakan lang si Hilso ng mahigpit. Naiiyak na si Hilso dahil bakit siya ang nakakaranas na ganto at ano ba ang ginawa niyang mali. Tumalsik ang cellphone ni Kang at sinabihan ang mga kasamahan niya na hawakan lang siya ng mahigpit dahil lumalaban si Hilso. Naalala ni Hilso ang sabi ni Jiang na kapag wala kang ngipin, gamitin ang gums. Sumigaw ng malakas si Kang, dahil kinagat na pala ni Hilso sa kamay niya. Mahigpit peren ang pagkakagat ni Hilso sa kamay ni Kang. Naalala niya rin na kapag wala siyang lakas, gamitin ang tapang.
At kailangan niya makawala. Sinuntok siya ni Kang at tinanong niya kung gusto ba ni Hilso mamatay. Nanginginig si Hilso, at nasasaktan naman si Kang dahil sa kamay niya. Kinamusta naman ni Hilso kung masakit ba ang kamay ni Kang. Nagtaka naman dito si Kang. Nakatingin si Hilso kay Kang at sinabi niya na, kapag mamatay man siya, isasama niya si Kang sa kanya. Biniro naman siya ni Kang na kahit ang daga ay nangangagat pabalik kapag na-corner. Hinabol siya ng dalawang kasamahan ni Kang. Naghanda si Hilso, at sinuntok ang dalawa. Naalala ulit ni Hilso ang sinabi ni Jiang na sinong nagsabi sa kanya na kailangan mong lumaban na parang pro, at hindi niya kailangan ng skills. Dahil dito, naisip din ni Hilso na hindi niya kailangang magmukhang cool kapag lumalaban. Kailangan niya lang gawin ang makakaya niya. Inutusan naman ni Kang ang mga kasamahan niya na habulin si Hilso. Habang tumatakbo, naiisip ni Hilso kung baliw ba siya dahil bakit siya makikipaglaban sa kanila dito ngayon. Habang may naglalaban sa fighting arena, bumukas ang pinto. Napalingon si Jiang dahil pumasok si Hilso at sinabing gagawin niya na. Nagulat ang mga estudyante. At sabi ni Hilso na sasali na siya sa fighting arena. At dito nagtapos ang unang parte. Like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod na chapter ng King of Violence. Salamat!